Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga nag-aabang and sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. So ang gagawin ko ngayon is another general love reading. Okay, para sa mga maka-resonate nito. Okay, this is a collective. For the collectives. So let's see. This is your person's reading. So, titignan natin if what is happening right now sa inyo. So, hindi lahat ng ka-resonate nito, okay? Takes what resonates and leave the rest. What is happening right now sa relationship ninyo? What is happening right now? I will going to mention zodiac sign if needed. Okay. Meron kayong imbalance connection ng person mo ngayon about, meron mga clarity dito na nakikita ko. Sobra kang focus dito. And you are sobrang in pain. I think meron na siguro either kayo ng separation ng person mo. Parang isa dito sa inyo, parang gusto ko munang magpahinga, gusto ko muna ng peace of mind, masakit yung ulo ko, na-stress ako sa mga nangyayari. So this might be you or your person. May separation talagang nangyayari sa inyo ngayon kasi medyo yun nga, medyo naging unfair ata si person dito. Okay, so naging unfair siya sa magandang pagsasama ninyo, sa mga magandang plano ninyo, or sa family ninyo. Biglang lumabot to, biglang lumamig yung pagsasama ninyo because of what this person did. Okay, medyo bumigat yung sitwasyon ngayon. Yung feeling mo parang pasan mo yung problema ng relasyon niyo, na misto lang parang siya, parang hindi kanya tinutulungan, parang ikaw lang yung nagpapasan, and feeling mo just really wanted to drop this and just really walk away. Napapagod na talaga ako. Ang bigat nitong problema na to. And why? Because you are so much nakafocus kasi dito sa connection na to. Parang feeling mo toxic na yung mga nangyayari sa inyo ngayon because of some clarities. Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Kahit siya, sa totoo lang, napapa-challenge din siya sa situation. Parang feeling niya lumalaban din siya sa mga hadlang, lumalaban siya sa struggles ninyo, and disappointed din siya. Pero sa totoo lang, kahit ganito yung nararamdaman niya, parang nakikita niya pa din na, gusto niya pa din na maayos kayo siguro one day kahit hiwalay na kayo. Parang feeling ko gusto niya pa din mag-offer sa'yo ng second chance one day. Not now, but could be one day. Kasi parang nagsisi naman siya eh. So, siya yung may kasalanan dito. Nagsisi siya sa mga nangyari. Kumbaga, nagkaroon sa kanya dito ng realization. Mali yung ginawa ko kay ganito. So, nandito lang talaga siya sa point of waiting for the enlightenment. Waiting for the right time to come. Kung kailan ba yung araw na maging okay ka na at mag-approach na siya sa'yo para magkuminga ng sorry. Waiting for the right time na mabalik din kayo sa dati, mabuo din kayo ulit. You know, sa ngayon, ramdam niya din yung bigat eh. Ramdam niya din yung bigat ng problema ninyo. Pero naniniwala pa din siya sa pagmamahal mo para sa kanya. And kaya babalik pa din talaga siya sa'yo to offer you new beginning. Hindi pa naman siya give up. Though sometimes, nasa point na siya ng should I give up or hindi na lang, or mag-hold on pa ako. Parang ganon. May mga sometimes ganon na siyang iniisip.
Dahil siguro alam mo na yung hindi ka na inosente sa mga kasalanan niya. Pero nag-iisip talaga siya dito ng desisyon anong gagawin niya sa connection na meron kayo ngayon. Kasi gusto niya naman talaga bumalik sa'yo. Siguro andun lang siya sa point na ano yung magiging reaction mo. Ano yung magiging sitwasyon ninyo after kung magkakabalikan kayo. Kasi alam mo na hindi ka na inosente. So, I can see Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra is, I also saw Libra here, or Capricorn. So, let's see. Ano ba yung intention ni person mo para sa'yo? Intention niya towards you. Gusto niya maglakas ng loob to fix the problem and even to come back to you, to offer you love. Pero nakikita niya ata sa'yo na you wanted to move on na. Kasi di ba hiwalay na kayo? Parang nakikita niya siguro sa'yo na you are rebuilding yourself na this time. You are trying yourself na din na maging okay to move on na din. Siguro yan yung nakita niya sa'yo. Kaya hindi siya nakakatulog sa gabi. Part siguro dito na iniisip niya siguro na baka may iba ka na. Nagsaselo siya dito. So, nag-iisip siya siguro na baka, you know, mga something, mga negative thoughts. And, dito siya sa point na, anong gagawin ko? Anong desisyon ang gagawin ko dito? So, yung pagkakaroon niya ng iba, okay? Nung pag-cheat niya sa'yo, intentionally, alam yung ginagawa niya. Alam niya. Kasi, tinuloy niya Alam niyang mali, inaisip niya yon pero tinuloy niya. Kumbaga, bahala na ako ng mangyari. Parang ganon. So, natukso siya talaga. Nag-offer siya ng love doon. At kumbaga, intentionally niya yung ginawa sa'yo. Pero nagsisi siya doon. Nagsisi siya sa mga nagawa niya na yun. Kaya nga, nung nalaman mo, sobra kang nasaktan, you really felt betrayed. Doon niya na-realize yung pagkakamali niya. I can sense Aries sign here. Okay? Nung simula na nung naging ano na kayo, cold na yung connection ninyo, di na kayo nag-uusap or hiwalay na kayo, doon niya na-realize yan. So, may plano ba siya para sa'yo? Okay. I can also sense Leo. I can see Leo sign might be you or your person. I can see young people here. Could be nasa point na, nasa edad na 25 to 35, 25, something 40 pa. May nakita pa kung 41, something ganyan. So, this is not old. Hindi siya para sa mga grown-ups talaga. So, ano ba yung plano niya para sa'yo? Gusto niya muna mapag-isa. Mag-soul searching. Gusto niya munang mag-isip. Gusto niya muna maghanap ng right path. Kumbaga, magkaroon ng clarity sa isipan niya. Ano ba yung decision ng gagawin ko? Alam niyang naghihintay ka. Alam niya yun. Kahit sabihin natin na nakikita ka niya na parang you are trying to be okay, you are trying to have your freedom, or something. Alam niyang napagod ka talaga sa mga nangyari, or napagod ka sa kakahintay siguro kung kailan siya magbago, kung kailan maging maayos na kayo. So, plano niya talaga na ayusin to. Plano niya na i-save yung relationship ninyo again. And with that other person na meron siya, nagkaroon siya, plano niya to end that cycle, to have changes,
and to plan na din kung paano siya mag-decide to come back to you. Kaya nandito siya sa part of like soul searching, kasi ito na siguro yung nasa isipan niya. Paano niya gawin to, anong gagawin niya, something like that. Kasi dahan-dahan talaga kayo nawasak nito. Parang nandun siya sa point na alam ko yung ginagawa ko, iiwan ko din to, babalik din ako kay ganyan. Kasi may clarity na kasi ang lahat. Parang nalungkot ako nung nawala si ganyan. Dami na namin pinagdaanan. Mas mahal ko siya. Mas mahal ka niya, ganun. Or baka may plano siya na sasabihin dun sa isa yung totoo about sa inyo, na babalikan niya yun. Babalikan ka niya. Or may plano siya sabihin sa isa yung totoo na nahirapan na, kumbaga hiwalayan na niya, parang ganun. So ano ba yung tinatago niya sa'yo? Ano yung lihim niya sa'yo? Naipit siya sa sitwasyon. Between the other person talaga. Nakapag-offer siya ng new beginning to that person. Naipit siya sa sitwasyon during that time. Siguro ganito. Ay, wait lang. So, hindi ko na to ikakat. Feeling ko ganito. Nung hindi na kayo hindi na kayo okay dalawa, siyempre may mga away na sa inyo, may mga namuuna ng galit or disappointments, diba? Nung naghiwalay na kayong dalawa, nakita ko parang nag-offer siya dito ng commitment or like new beginning dito sa person na to. It's either feeling ko nagkikita to sila. Okay? So, hindi naman to para sa lahat. Kasi lihim niya to eh. So, hindi to para sa lahat, pero some of you, baka may nangyari sa kanila. Or baka may nangyayari na talaga sa kanila, tapos nung nag-offer na talaga siya ng commitment, tinuloy niya na, baka nabuntis niya to. Or vice versa. Pero this is not for everyone, okay? Not for everyone. It's just like, pwedeng yung iba, nag-offer lang talaga ng commitment, o baka nag-offer lang talaga ng new beginning, and parang sinasabi na dito nung isang person, nung other person na magsama na tayo, yung nag-iisip na siguro yung isang person na magkaanak na din sila, ganun. To have a new beginning na talaga. So nag-offer talaga siya dito ng magkaroon na talaga ng changes. But then to realize, okay, na-realize niya dito na parang nakaramdam siya ng lungkot, na miss ka niya. Na hindi naman to sa isang araw lang. Bakit dumating ng mga time na dumating, mga araw na dumating, weeks ba or buwan ba, na-realize niya, parang naisip ka niya. Naisip niya yung pagsasama ninyo, na miss ka niya. Dito siya naipit sa sitwasyon na ganito. So, kanino ba talaga siya mag-offer ng victory? Naipit siya. Alam niya kasi sobra kanyang sinaktan. Madami kayong pinagdaanan nito. So, kaya nandun sa point na siya pa talaga nagloko sa'yo. Naisip niya yun eh. Na-realize niya yun. Tapos, doon na siya nag-start na siguro chinecheck ka niya. Tapos, or ini-stalk ka niya. Tapos, nakita niya siguro na parang dahan-dahan ka nang nagmumove on. Nakaramdam siya ng selos. Nakaramdam siya na parang gusto ko pa din maging part ng buhay niya. Parang ganun. Gusto niya pa din maging part ng buhay mo. So, biglang ganito. Biglang nag-hold on siya. And parang dun na siya sa point na parang gusto ka na niyang kausapin ulit. Biglang sa point na hiwalayan ko na ba talaga siya? Hiwalayan ka na ba talaga niya? Or hindi? Like, hiwalay na kayo pero mag-let go na ba talaga siya? Or babalik pa siya? Doon na siya naipit sa nararamdaman niya. Siguro may mga nangyari sa kanila nang hindi niya nagustuhan. Kasi nakarealize siya nagkaroon sa kanya ng awakening. Na wait lang, parang
Na-miss ko si ganyan. Parang dami na namin pinagdaanan na nagplano na kami ng magpakasal. Tapos, parang na-miss ko yun. Kaya, ganon. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? So, yun yung hindi mo alam about sa person na yan. So, anyway, I can see Libra, Taurus, okay? Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, as I said earlier, Aquarius, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? So, channeling to. Okay. Sa ngayon, hindi ko alam kung saan ako matutungo. Pabalik ako sa'yo or mag-stay ako dito sa kanya. Alam mo, ini-stalk kita. Nakikita ko kasi na parang nagmo-move on ka na. Nagiging okay ka na nang wala ako. Pero parang bakit nasasaktan ako? Parang feeling ko nagsiselos ako na hindi ako parte na ng buhay mo ngayon. Kaya dumating tuloy ako sa point na naipit ako sa sitwasyon na hindi ko alam kung kakausapin pa ba kita ulit, babalikan pa ba kita o hindi. Kasi ayaw ko ng gulo. Alam ko kung mangyayari to, magkakaroon lang ng gulo, magkakaroon ng away, okay, struggles. Pero sa totoo lang nadjujuggled ako. Hindi ko alam anong desisyon ang gagawin ko ngayon kasi nami-miss kita. Hindi ko, sa totoo lang, hindi ko na-appreciate ng ganun na sobra yung sitwasyon ko ngayon. Not same as kung ano tayo meron before. Parang feeling ko gusto kitang balikan. Nandito pa din yung pagmamahal ko sa'yo. See? Namimiss kita talaga. Alam kong naging unfair ako sa'yo. Pinagsisihan ko talaga yun ng lahat. Sa totoo lang, pinagsisihan ko to. Sa mga nangyayari sa akin ngayon, gusto ko pa rin talagang bumalik sa'yo. Pero, hindi ko alam kung anong desisyon na to eh. Hindi ko alam kung tama ba tong desisyon na gagawin ko or hindi. Hindi ko alam kung may mga naiisip akong option in my decision pero hindi ko pa alam pipiliin ko. Kasi nararamdaman ko pa din yung pagmamahal ko sa'yo. While I am stalking at you, checking out kung kumusta ka na, nararamdaman ko pa din yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya alam kong kailangan ko mag-decide kung sino ba talaga yung o-offeran ko ng new beginning. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi hindi ko talaga ginusto yung pag-alis ko sa relasyon natin. Labag sa loob ko yun. Kaya lang ginawa ko yun kasi may clarity na siya. Alam mo na eh, nag-away tayo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Pero nung nawala ka, akala ko okay na ako. Akala ko kaya ko. Pero parang nakaramdam ako ng pangungulila. Nakaramdam ako ng lungkot. Nakaramdam ako ng parang coldness and emptiness that makes me decide that I wanted to come back to you. That makes me go on into manifesting you to come back into my life. I am just really waiting, honestly. Waiting for the right timing. Waiting for the enlightenment. Ano ba yung gagawin ko? Okay? Alam kong napagod ka na. Alam kong minsan naghintay ka din at napagod ka na. Kaya nasa point ka na ngayon na hindi ko na alam sa totoo lang kung babalik ka pa ba sa akin or hindi na. Pero naniniwala pa din talaga ako sa pagmamahalan natin dalawa. Naniniwala ako sa mga pangako natin sa isa't isa before. Feeling ko kasi dito sa inyo, may engagement na sa inyo na may mga plano na kayo magpakasal before, madami kayong pinagdaanan nito. And I can really sense, kasi may nakita akong King of
Pentacles. This is someone, a father figure. Ito yung nagpapahold on sa kanya. Baka na nabuntis to siya. Or kung hindi man, baka it's either pinikot siya ng person na yun or hinawakan talaga siya ng taong yun. Kumbaga, hinawakan siya ng, ayaw na siyang bitawan. So, mas mahirap na. Lalo na nakikita niya sa'yo ngayon na parang okay ka na nang wala siya. So, before we end, sorry about that. Before we end the reading, titignan ko muna talaga, okay ka na ba talaga ngayon na wala siya? Okay. Anyway, I can see Cancer sign, Sun, Moon, Rising, Venus. So, okay ka na ba talaga na wala itong person na to? Oh. Sinipon ako sa amoy ng baraha. Anyway, you are very much disappointed. Hindi mo talaga na-appreciate yung treatment ng person mo, yung ginawa niya sa'yo. Kasi nasa point na pala kayo ng ang ganda ng relasyon ninyo. Parang nagpaplano na talaga kayo ng kinabukasan dito. Okay? Tapos, nasa point ka pa din ngayon, hindi ka pa din okay, nasa healing process ka pa din. You felt parang itong person na to, okay? I mean, you felt that your person is parang walang pagbabago. Yun yung nararamdaman mo sa kanya. Kasi parang hindi pa niya na-realize na bumalik sa'yo, hindi niya na-realize na ayusin to sa inyo. Kasi sa totoo lang, hindi pa niya ginawa yun. Kasi kaya sobrang bad trip ka. Yun lang naman yung hinihintay mo, yung magbago siya, ayusin niya to. Maglakas loob siya na lumapit sa'yo para mag-sorry, ayusin to, ipakita sa'yo na willing na siya magbago, willing na siyang ayusin yung relasyon ninyo. Yun lang naman yung hinihintay mo dito. Kasi willing ka naman makipag-ayos sa kanya. Pero you are very much confused. Bakit hindi siya nag-e-effort to come back to you? Yun yung nararamdaman mo ngayon. Ang dami niyong pinagdaanan. Sa ganung paraan, naghiwalay kayo, nag-away kayo, naghiwalay kayo. Sa dami niyong pinagdaanan, hindi man lang siya nag-isip na worth it ka na ipaglaban. Sobrang nasaktan ka talaga dito. You felt like betrayed. You felt cheated. And even ikaw, nakaramdam ka din ng coldness. Kaya, hindi ka okay. Naghihilom ka pa din hanggang ngayon. And, andun ka sa point na lumalabo na yung sitwasyon na to. Parang feeling mo, wala nang pagbabalikan to. Though, hindi ka sure, sa totoo lang. Hindi ka sure sa mga nararamdaman mo ngayon. Hindi ka even sure kung patuloy mo na ba talagang pag-move on na to or hindi pa. Hindi ka even sure. Ang bigat pa din ng pakiramdam mo ngayon. Hindi ka pa din nakakatulog sa gabi sa mga nangyayari. Hindi mo even alam na, kumbaga, paano siya, kumbaga nasa isip mo, paano siya nakapag-decide nang gano'n na iwan ako at ngayon hindi niya ako binabalikan sa dami naming pinagdaanan. Parang, ano ba, hindi ba ako worth it sa kanya, sa mga pinagdaanan namin? Parang gano'n yung sayo, sa part mo. So, ano kayang pwede mangyari sa inyo? So, Aries is here, okay? Aquarius. Anong pwedeng mangyari sa relationship ninyo?
Alam mo, mahal mo talaga to. Mahal mo to. Oh. Wait lang. Ano yung pwede mangyari sa connection na to? What will be the outcome of this? See? Sabi ko, diba? Mahal mo talaga tong person na to. Pero feeling ko, you will going to walk away emotionally from this. Kumbaga, magde-decide ka na talaga na you will going to walk away emotionally at pagpapatuloy ka na talaga sa paghihilom mo, sa healing process, to move on na talaga. Kasi parang hindi mo na nagugustuhan to. Parang very much unfair na yung sitwasyon. Alam mo, iisipin mo pa yung, siguro engage kayo nito. Iisipin mo pa yun eh. Yun yung nagpapa-ano sa'yo, nagpapa-hold on. Pero you really felt dito na parang imbalance or unfair sa mga pinagdaanan ninyong dalawa. So, pero babalik siya. Diba? Babalik siya, makipagbalikan siya talaga sa'yo. See, there is a possibility na maayos pa kayong dalawa nito. Though hindi lang talaga ganun ka, sure na ganun talaga kayo na maayos ng sobra. Kasi alam mo na hindi ka na inosente sa mga nangyari. Meron ka ng trust issue. Okay? Magmamasid ka na, kumbaga. So, nasa effort naman yan eh. Nasa plano yan. Nasa deal na ninyong dalawa. Kasi nagmamahalan pa naman talaga kayong dalawa. Kumbaga, siya mismo hindi niya maintindihan kung bakit yun yung nararamdaman niya sa'yo. Kasi, may ano pa talaga dito na maayos pa yung mga nawasak sa inyong dalawa. Though, babalik pa talaga siya. Though siguro feeling ko sa pagbalik niya magkakaroon ba kayo ng confrontation, pero sa totoo lang pareho niyong mamimiss yung isa't isa. So there is a possibility of comeback sa inyong dalawa. So in the future pa to ha, in the future. And meron ba nga possibility na why nangyari to sa inyo? Because you are soulmate. So that is my reading for you. Thank you and God bless.